Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is CryptoChum Trader and today, ito yung BTC analysis natin. So, pasensya na kasi nag-skip tayo ng week 28 and 29. So, this is week 30. Okay, yung last natin, week 27. So, maganda yung reaction ng market ngayon and magkakaroon tayo ng bagong approach while trading BTC and other crypto, okay? Or yung altcoins in general. So, mag-recap muna tayo sa week 27. Medyo malayo na yon pero valid pa rin naman kasi wala naman masyadong ginagalaw si BTC ngayon. So, ito yung week 27 analysis natin. And this time, sinamahan natin siya ng dominance. So, bullish tayo dito, pero bearish tayo in a lower time frame structure. Okay? So, right now, makikita nyo na ang gusto natin mangyari dito is malaman natin yung last high ng market. And I think 123K yung last high ni BTC. So, nangyari na yon. Number 2, sunod-sunod lang yon. Let's wait if BTC creates an internal structure. It will give us a hint for the next move. So, this is internal structure. Lahat mangyayari dito. Lahat ng nakikita nyo downtrending sa market ngayon or kay BTC is an internal structure ng malaking movement. And later, I will explain. Number 3, buying zone or safe buying zone range from 108K to 112K. Dito yon and currently nag-top na rin dito si BTC. Maganda tong analysis na to kahit week 27 kasi tinapos niya yung 1, ginawa niya yung number 2, and currently number 3 na siya ngayon kasi nag-top na siya dito. Lower time frame trader POV, this is already at the peak. So, pag lower time frame ka, you can short sa area na yan. And pag higher time frame POV ka, deep lang yung area na to. So, isasama na natin si dominance sa analysis natin. Let's go sa chart. So, as you can see, wait for the last high first. Ito yon, yung last high ng market. Okay? So, i-mark natin yung last high niya around 123,300. Sakto no? Okay, so this chart na pinapakita niya sa inyo, this is an internal structure sa major movement. Asan ba yung major movement? Nasa 4 hours kasi tayo, pero ang major movement kasi dyan ng market is ito. Ito. So, isang buo to, pero hahatiin niyo yan sa dalawa. 1, kasi ito yung previous structure. Tapos, ito na yung panibago. 2. Okay? Ito yung previous structure. Eh, lahat ng nakikita nyo dito sa movement na to, internal structure lang yan ng previous. So, hindi na natin gagalawin yan. Dito na tayo. Lahat ng nangyayari dito sa loob, okay, chill. Internal structure ni BTC. Paano mo siya nasabing internal structure? Pag nilipat ko to ng higher time frame, makikita mo na from this low point or kahit dyan hanggang dito sa high, isang leg lang sila. Kumbaga, merge sila ng price. And pag binuo mo to, itong structure na to, hold on, yan, lahat ng nakikita mo dito sa high at saka sa low, internal structure. Kahit mag-up and down sila dyan. Mostly mako-confuse kayo dyan kasi majority sa inyo is lower time frame trader, scalper, or intraday. Kaya mapapansin nyo, itong movement na to is bearish. Lahat yan, nagda-dump na yan, masakit sa inyo yan, bearish. Pero for a higher time frame perspective, bullish ako kay BTC. Right now, bullish ako kay BTC. So, tignan natin sa 1 day. Okay, so kita nyo yung isang leg na yon. From this point hanggang dun sa high, lahat to is internal structure lang. And binibigyan niya lang tayo ng decent pullback sa mga reaction niya. Kada bullish, nagpo-pullback lang siya dito. So, balik tayo sa 4 hours. Dito nakapasok ako. Okay, kasi inaantay ko to, itong safe entry zone ko. Conservative na to actually. And in-expect ko talaga na babagsak dito si BTC kasi major to and yan yung polarity. Favorite ko kasi i-trade yan. Walang mahirap sa trade na to kasi previous high lang yan. Ito. Siya yung all-time high before, nag-breakout si BTC, tapos nag-top ulit siya dyan. So I'm expecting bullish siya from this point forward. I-analyze natin. Ano yung invalidation ng BTC ko pag nag-bearish? Ang invalidation niya is
pag lumagpas siya dito sa low na to, pag bumalik siya sa structure na to, may liquidity kasi dito sa area, and also dito, and invalidation dito. Ano yung invalidation dito sa mga lows na to? Dapat si BTC bumaba dyan ng candle closer na color red. And pag bumaba siya dyan, mali yung bias ko na bullish for this week. Okay? Kasi nag-advise ako sa community na bullish kami this week dahil si BTC dominance is going down. So, ito yung invalidation ng market. Okay? So, ilalagay ko siya dito. Ayoko makita to kasi nag-position ako ng long. Pero, malay nyo. So, number 1, invalidation of higher time frame bullish bias. Okay? Malalaman nyo na invalidated na yung setup or yung analysis ko na to pag si market bumaba na below this area. Okay, 107. Ngayon, may question dito. Bakit importante na malaman natin yung higher time frame bias? Kasi kung ikaw is ang higher time frame bias mo is bearish na sa'yo to, dapat nag-i-start ka ng mag-short dito sa taas. 123, 121, 118, or kahit dito sa 114K. Nag-i-start ka na mag-short kasi ika-capture mo tong invalidation ng bullish bias trader. Okay? Kabilaan lang naman yan eh. Ako bullish, so kung ikaw bearish ka, may invalidate mo yung setup ko. Kung tumama yung analysis mo. Okay? So, yun yung importante. Ngayon dahil bullish ako kay BTC, lahat ng nasa low, lahat ng ilalim na itatapik niya, I would take that as an opportunity to enter long position. Dahil, bullish yung bias ko sa higher time frame. So, I hope nakukuha niyo yung point. Ngayon, pwede ko to i-structure na sa lower time frame pero later, i-explain ko sa inyo. May buying opportunity dito sa area na to. Baba tayo sa... Kunin ko lang yung gap dito sa area na to. And try ko babain ng lower time frame lang. Sabi natin 1 hour. Okay. And i-analyze ko lang sa inyo yung confirmation ko as higher time frame bullish. Ang confirmation ko dito, dito sa area na to, kinonsider ko lahat na liquidity sa lower time frame. Kasi ang layo niya sa support area. Nasaan ba yung support area natin? Etong black line or etong green box. Ngayon yung nag-tap dito si market, dun lang ako masisignal na pwede akong bumaba sa lower time frame to confirm yung confluences ko. Ano ba yung confirmation na hinanap ko dito? Isa sa hinanap ko dito is yung pullback ng market, yung sa structure. So, kung makikita niyo yung pullback ng market, I'm not sure kung paano kayo mag-pullback, pero ganyan ko siya nakikita. Okay? Down, tapos up, tapos last na tong down. Sa akin to, pwede siyang change of character, market structure shift, pwedeng CIST, kasi sinip to ng market yung last low, nag-tap dito sa POI, tapos nilagpasan niya doon, then I would expect na si market bumalik dito sa another POI natin. And kung babalik siya dito, maglolong ako ulit. Okay? With confirmation. So, disclaimer hindi to signal. Okay? Hindi ako nagsasend ng signal. So, sinasabi ko lang sa inyo na this is my POI and pag bumaba dito si BTC, maghahanap ako ng long confirmation. Pero by this time, mag-a-add size na lang ako kasi nakuha ko tong low na to. Kung gusto niyo ng proof, later ipapakita ko sa inyo na na-capture ko yung low na to. And ang target ko sa kanya, sa Telegram ko na sasabihin soon. So, let's wait for... Tapos na yan. Buying zone ko na ulit to. Okay.
So, goods. May buying zone na ako dito. What if tumapik dito si BTC at hindi niya ako pinakitaan ng confirmation? Walang ad size na mangyayari. Okay? Wala ring position ng long na mangyayari. Kasi open pa rin naman ako sa idea o sa probability na si market pwedeng anytime bumaba dito below 112K. Okay? So, laging open yung possibilities na si market pwedeng i-invalidate yung setup natin. Kaya hindi tayo nagme-marry ng bias. So, buying zone ko to. And, dito sa number 3, hindi ako mag-offer ng selling zone. Kahit may mga minor structure dyan. Let's say, for example, nag-pump dito si BTC, tapos nag-react siya dyan. Pwede siyang mag-react sa area na to. Pero, I would not offer selling zone sa area na to dahil bullish ako sa higher time frame bias. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito, yung market, magkakaroon siya ng higher highs and higher lows, then pwede kayong mag-DCA galing sa ilalim. Okay? So, 1 and 2 lang. Ngayon, punta tayo sa BTC dominance. Sinend ko to. Ito pa lang yung una na sinend ko. And ito lang yung structure ko sa kanya. Itong structure na to, common lang to na nakikita ng mga traders. Yan. Ito pa lang siya umpisa tapos nilagyan ko lang siya ng ganyan, tapos pataas. Which is pataas pa siya. Ang kinakapture natin, kaya tayo bullish this week, is ito lang downtrend na to. Wait lang, explain muna natin. Nung nag-pump si BTC dominance dito sa area na to, 66.03%. Itong pump na to, bad to for alts. Lahat ng coins except BTC. Kasi pag nagpa-pump to si BTC dominance, nagda-downtrend lahat ng alts. Okay? So, itong downtrend na to, goods to kay alts. Kaya nakita nyo yung mga altcoins nagliparan. Kasi malaki yung downtrend dito ng BTC dominance. Ngayon, hindi pwedeng dire-diretso lang gaya ng sinasabi ko sa community. Itong previous low na to, kailangan mag-react dito ng price. Kasi kailangan niya i-balance yung movement niya. Hindi pwedeng dire-diretso lang siya. Okay? Nangyayari yon case to case. Pero kung by structure lang tayo and pure technician or technicals, kailangan align siya sa structure. Gaya nito, pump, tapos baba, tapos pump. Bakit dyan siya nagre-react? Kasi yan yung higher time frame base natin. Or itong buo yan. Okay? Kaya dyan siya nagre-react. Ngayon, yung sinasabi kong bullish this week, Friday pa lang sinasabi ko na pag ito nangyari, itong downtrend na to, magiging bullish tayo this week in general. And so, paano yung makita yun ng bullish yung market in general? So, punta kayo sa Crypto Bubbles, tas one day done yung time frame natin. So, Crypto Bubbles. Oh, yan, one day. Yan, nakikita nyo, nagpa-pump sila. SPK, Magic, 27%, Naka, okay? Pero, hindi nyo to ilolong ng hanggang all-time high. Hindi pa yun yung time na to. Okay, bakit? Kasi sa dominance, once na bumaba dito si market, dito sa POI natin, punta na ako ng 4 hours. Dito ko siya ina-expect na bababa. At magre-react ulit siya pataas. Take note lahat yan. Pupunta ulit yan sa red side, sa discounted price. So, kung tina-target mo to, tas open TP ka, babalik yan technically sa BE mo or sa stop loss mo. Okay? Kaya I suggest kung magta-trade ka ng long and short, magkaroon ka ng decent target. May TP, may SL, and in and out ka lang sa market. Kasi overall dito kay BTC Dominance, I would expect na umakyat pa kasi siya dito sa 65% para lang i-clear niya lahat ng imbalances niya dito. I'll show you. Ito, lahat ng imbalances niya dito. So, 65% na yung worst. So, pag umakyat yan, lalagapak ulit lahat ng alts. So, imagine, naglo-long position ka blindly and multiple positions. Baka mahirapan ka sa maintenance margin mo. So, again for this week, dito lang ang capture natin na bumaba siya dito. May two question ako. What if coach magdire-diretso siya pababa?
Possible yon. Kaya importante na mapanood mo yung next analysis natin sa next week. Kasi magbibigay ako sa inyo ng updates. So, pag dumara-diretso kasi siya pababa, good for alts. Dare-diretso din yung pump ng alts. Okay? Pero, lagi nyong observe yung galaw nito, kasi pag umakyat siya dito, dudugo yung alts. Sure ako dyan. Okay? So, hindi na ako magbibigay ng analysis sa altcoins kasi ito na yung major. Tapos, yung sa BTC. And, lastly, may binigay ako sa Telegram na 5 points na pwede nyo i-check. Ito yon. Okay, sinend ko to, Pengu. And ito na yung mga level for discount. May first level and second level. Kasi this is your chance to bag. Kasi pag bumaba ulit yung BTC dominance, I hope nakaposition na kayo sa mga favorite coins nyo na may good narrative. Pag nag-switch na kasi yung market from bearish to bullish, baka mahirapan ka na humanap ng magandang entry kasi you are still looking for a dip. Dip na nga ng dip yung market. So, Pengu, yan, binigay ko. Nakikita nyo, nagko-cross na yung golden cross. Basically means, pag nag-golden cross yung market, this is a higher time frame switch from bearish to bullish. So, yan. Near USDT, makikita mo tong mag-pump. Isa to sa manok ko. And discount lahat yan. Nasa ilalim ng blue. Doge, yan. First level, second level. Nakikita nyo na yung golden cross. Kati, goods din to. First level and second level. Second level, worst na yan na mapuntahan ng market. And Omni, goods din to. Okay, first level and second level. Marami pang coins na pwede akong ilapag dyan, pero ang gusto kong mas matutunan nyo dito is paano nyo babasahin tong BTC at saka yung dominance na i-connect nyo sa current chart nyo ngayon. Okay? Do not trade blindly. Yan lang yung sinasabi ko sa community. Huwag kayong mag-trade ng papasok ka lang dito dahil nag-pump, papasok ka lang dito dahil nag-bearish. Hinahabol nyo yung profit. You're chasing dollars, not yung knowledge. Kasi ang gusto kong matutunan nyo dito is yung accuracy ng prediction nyo sa market. Okay? Ulit. Once and for all. Kaya ko to tinuturo is para magkaroon kayo ng accuracy sa prediction. Yung dollars na makukuha nyo, for the meantime, bonus lang yan. Ang gusto ko makita nyo dito is yung accuracy ng prediction nyo. For example, ito. Sa lahat ng confluences, lahat ng check ko sa BTC dominance, sa altcoins, ngayon sa BTC, ito, yan, yung prediction ko na bababa to. Pag nagawa ko yan ng 80%, 90%, or 100% correct, yung prediction lang na bababa yan. Then, magiging maayos ako sa alts. Lahat ng trades ko. Bonus na lang na magkaroon ako ng dollars. Bakit? Yung prediction ko correct eh. Yung bias ko. So, imagine, nagkamali yung prediction mo dito at tumaas yung dominance. Yung mga long position ko dito, magkakaroon ng mga negative. And worst part, matatalo ako and liquidation. Gets nyo? Bonus palagi yung dollar. Hindi yun yung major goal. The goal is, ma-predict mo to ng tama. Kasi pag na-predict mo to ng tama, bumaba to, bullish tayo kay alts. Next week, umakyat to, bearish tayo kay alts. Mag-short tayo ng sabay-sabay. Gets? So, yun yung gusto kong i-goal nyo. Ma-predict nyo yung market ng tama dahil mas 50% na kayong correct sa trades nyo. Okay? So, do not trade blindly. Yun lang. And trade responsibly. See you ulit sa next video. Pag may comment kayo or any violent reaction, comment nyo lang dyan sa baba. See you sa live this week. Mag-live tayo sa TikTok para magkaroon kayo ng ibang approach sa market. Yun lang. Bye-bye. See you ulit sa next video. Thank you.